So ang ating pong pag-aralan sa umaga pong ito, I do believe po na ito po ay it is familiar na sa ating lahat kung papaano po si Kristo nag-remind po sa ating pong lahat, sa kanyang mga disipulo, in the first place po, noong unang panahon, no? So, dito po sa Matthew chapter 7, no? I do believe po na nabasa nyo na po ito at maraming pagkakataon na po nabasa niyo in Matthew chapter 7 verse 24 to 27. But before I continue, nais ko po muna kayong bigyan ng isa pong kunting background kung bakit po ito po kasi sa chapter 7, kumbaga ito po yung summary ng sinabi ni Jesus Christ, the teaching of Jesus Christ in the mount. Ito po yung sa chapter 5, 6, and the 7 is the summary of what Jesus Christ teach the crowds and his disciple in the mount, and what it called yung preaching in the mount or sermon in the mount. Yes, thank you, brother. So, marami po tayo natutunan kung tingnan po natin when Jesus speak to the crowds and to the disciples in the Sermon in the Mount, that he speak about righteousness, forgiveness, holiness, prayer. He speak about righteousness, mostly righteousness, and humility. But here in this chapter, ito po yung summary na kailangan na natin i-apply if what Jesus Christ teach in the Sermon of the Mount. Amen? Yung mga sinabi niya dito na tingnan natin kung yung mga sinabi ko sa inyo, if you do this or did you put in action. Amen? So sa umaga pong ito, I would like to share to you, no, ang ating pong topic, ating pong theme this month is about the anchored life in Christ or in God. Amen? Tama po ba? So, but ating pong pagbulay-bulayan ngayon, ang patungkol po ito sa story po ng dalawa pong tao, the wise man and the foolish man. Amen? So, I would like to ask everybody to stand up to read the word. Sige po, basahin po natin. Medyo maliit po yata ang font, pero okay lang. Sige po, sabay-sabay po natin basahin tayo pong lahat. Open out and read the Bible. Amen. So, praise God. In Matthew chapter 7, 24 to 27, we are be reading in NLT version. So, sige po. Verse 24 po, anyone who listens to my teaching and follows is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents, and the floods water and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock. But anyone who hears my teaching and doesn't obey, it's a foolish, like a person who builds a house on sand. When the rains and floods came, and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Let us pray po. Father God, Panginoon, sa umaga pong ito, Lord, thank you for your word, Father God, sa umaga pong ito. We ask, Lord, ang iyong knowledge, Panginoon. We ask your understanding, O Lord, sa umaga pong ito, Diyos. Lord, salamat, Panginoon, na ikaw po magpahayag, ikaw po mangusap sa bawat puso ng iyong mga anak sa umaga pong ito, Lord, including me, Panginoon. Lord, salamat, O God, na ang mga salita na putawi sa aking mga bibig, Panginoon, and even the meditation of my heart, Panginoon, be acceptable to you, Panginoon, sa umaga pong ito. Lord, maraming salamat. Cover this place, Panginoon, with your glory, with your power, with your anointing, Father God. Lord, we rebuke anumang gawain ni Satanas upang hadlangan. Ami pong winawasak ang anumang gawain ng dyablo sa umaga pong ito upang takpan ang aming mga spiritual na pananaw, aming spiritual na pandinig, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, let your peace, Panginoon, ay maranasan namin sa umaga pong ito. Let your joy, Panginoon, ay aming maranasan din sa umaga pong ito. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Palakpakan po natin. At tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Hallelujah. Now, sa umaga po ito, mga kapatid, no, yun nga sinabi ko kanina, na this verse, these chapters, no,
mismo po si Jesus Christ ang nag-illustrate po nito, no? Tingnan po natin dito na dinescribe po niya rito, no? Dinescribe po niya rito yung kapalaran, no, ng mga tao, itong dalawang o kapalaran ng mga tao na mga religious. Kasi ang kaharap po ni Jesus dito is karamihan po mga Parisiyo, nandun po yung mga Sadusiyo, yung mga tao na wala pa talaga sila kay relasyon sa ating Panginoon. So different peoples in that crowds po, mga kapatid. So dito po ipinahayag po ni Kristo na ito pong salita na sinabi niya ay isa pong illustration ng kapalaran ng isang tao na wala kay Kristo. Amen? Sinasabi nila na ako ay religious, I am a Christian, but actually they don't have personal relationship with Christ. Marami po sa atin ngayon, marami po sa kapaligiran, marami po sa ating labas, sa ating bansa, sinasabi nila na they are religious, we are religious. No? But actually they are lost. Why? Because they don't have Jesus in their hearts. They don't accept the Lord Jesus Christ as their personal Savior and Lord sa kanila po mga buhay, mga kapatid. Sinabi niya rito sa ating pong binasa, He tells of two men who illustrate false and true faith. Marami pong mga tao sa ngayon na sinasabi po nila na sila ay talagang nakakilala sa Diyos. But actually, there is no relationship with them. Amen? Maraming nagtuturo ng ibang katuruan, maliban sa tinuturo ng Biblia. Maraming nagsasabi na ako ang Diyos. Maraming nagsasabi na darating na si Kristo. Amen? Ito po ay mga false na mga pananampalataya nila, mga kapatid. Amen? So, dito po sa ating pong binasa, ito po ay nag-represent po, two builders represent all people. Amen? Ito po ay nag-represent po sa lahat po ng mga tao. Itong dalawang builders na to. Amen? The wise man hear the word of God and obey. Sinusunod nila ito. Amen? Ang isa, the foolish man, heard the word of God and ignored it. Amen? So, dalawang tao lang ang pinag-uusapan. That's why matatapos po tayo kaagad. Amen? Kasi dalawang tao lang. Amen? Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang Diyos. Hallelujah. So, mga kapatid, ngayon nga po na dito po sa sinabi ng ating Panginoon, this is the illustration of those people na sinasabi nga nilang religious but lost, no? So, ngayon po mga kapatid, tingnan po natin. Itong question na to, sabi niya, kasi nga, sinabi ko po sa inyo kanina, na ang chapter 5, 6, ito po yung mga paalala ni Kristo. This is the what we call this teaching of the Lord Jesus Christ to the crowds, no? About the righteousness, about humility, about prayer, everything tinuro ni Jesus Christ. Amen? Maari sa atin pong lahat, alam na po natin 'yon. Amen? Pero ang tanong, maybe some of us already read the Bible from Genesis to Revelation. The question is, nagawa na po ba natin? Na-aksyonan na po ba natin? Amen? So now, the question is, now that we heard these teachings, what will we do with them? Amen? Kung narinig na natin ang mga pagtuturong ito sa pamagitan po ng pagbasa po natin ng salita ng Diyos, ano po ang ginagawa natin? Ano po ang naging lesson sa atin? O nagawa na po ba natin? We obey na ba po natin ang salita ng Panginoon? Amen? So tayo lang po ang makakasagot niyan, mga kapatid. Amen? Now, si Jesus, sabi niya, a wise man who built house on the rock which remained strong when storms came. Ito yung sinabi ni Jesus Christ dito, no? Na ang wise man, yung mga matatalinong tao, sila nag-build, sila nagtayo ng kanilang bahay sa bato, sigurado na sila ay matibay. Amen? Yung bahay na yan ay sobrang tibay, the house is strong, and when the storms come, it will not collapse. Amen?
sa ating mga puso, sa ating mga kapatid na nandito ngayon at sa mga nanonood. Saan po ba natin binild yung buhay natin? Sa mga bagay ba, we build our life in the temporal things? Sa mga temporaring bagay ba natin i-build? Binild ba natin ang ating buhay sa mga kayamanan natin, sa lakas natin, sa edukasyon natin? Amen? Sapagkat mga kapatid, if we build our life, sinabi ni Kristo sa sand, sure po mga kapatid na tayo po ay magkukulaps when the typhoons or when the storms come, that house will collapse. Amen? Marami po sa panahong ito, marami pong tao. There are a lot of peoples now experiences difficulties in life. Amen? Marami sa mga tao sa ngayon na dumaranas ng mga kahirapan, mga pagsubok sa buhay, pero nanatili silang matibay sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Malalaman natin kapag ang ating buhay ay matibay at nakatanim at naka-build sa rock, sa bedrock, kapag tayo ay nakaranas ng mga pagsubok sa buhay na hindi tayo basta-bastang sumusuko. Amen? Kapag tayo ay nakaranas ng mga pagkukulang sa ating mga pangangailangan, malaya tayo na nakapagpuri sa Diyos. We praise the Lord. Amen? Why? Because our life is built on Jesus Christ. Jesus Christ is the owner of everything. Amen? Siya po ang owner po ng lahat na ating kailangan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. The rock provides solid foundation. If we build our house in the rock, I'm sure na ito po ay sobrang tibay because the foundation. If you build a house in the Philippines, make sure that the foundation is strong. Otherwise, when typhoon comes, when lindol comes, anong lindol? Earthquake, 'di ba? Yun ang pinaghahandaan natin. How about our life? How about our spiritual life? Amen? So, the wise man built his house on the rock. No? So ito po, kailangan po na kapag narinig natin ang salita ng Diyos, we have to obey it. Because si Jesus Christ, He assured that if you build your house in Him, we will not collapse. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Si David, no? Ano to? Ba't ganon? Alright. Uy. Okay. So the rock provides a solid foundation. Amen? Okay. Now, dito sa Psalms 28 verse 1, sinabi ni Psalmist David, sinabi na, I pray to you, O Lord, my rock, do not turn a deaf ear to me, for if you are silent, I might as well give up and die. Ito yung, kung pansinin po natin, si David, siya po ay nagtago, siya po ay nag-run away, siya po ay pumasok sa cave, siya po ay talagang umi-escape siya sa mga humahabol sa kanya. Pero hindi siya sumuko. Pumunta siya doon, nagtago siya kay King Saul. Because King Saul was jealous to David. When David killed Goliath, doon nag-start yung pagsilos ni King Saul. Kaya gusto niyang patayin si David. Amen? Kaya ang nilapitan ni David, hindi siya pumunta doon, hindi siya he's not come to his brothers, to everyone, but lumapit siya sa Diyos. Because sinabi niya, I pray to you, O Lord, my rock. Kapag tayo ay nagigipit sa ating mga buhay, if we encounter some difficulties in life, if we have fear in life, we have to go to the rock. Amen? Our rock of our salvation. The rock of our salvation, kung saan si Jesus Christ. Sabi ni David, I pray to you, O Lord, my rock.
Ikaw ang sandalan ko, ikaw ang matibay na muog, ikaw ang bato sa aking buhay. Pakinggan mo ako. Minsan sinasabi ng iba na hindi natin pilitin ang Diyos. When we pray, we have to go up to the Lord. Amen? As sinabi niya, do not turn a deaf ear to me. For if you are silent, I might as well give up and die. Tandaan natin mga kapatid that God never sleep. Amen? Ang Panginoon ay palaging handa tumulong sa atin kapag tayo'y lumapit sa Diyos. Kapag tayo sa ating kawalan, kapag lumapit tayo sa Diyos, God will provide. Amen? Marami na po tayong, we have so many Bible verses that when these people ask God, God give to them what they need. Si Elijah, yung widow. Amen? The sinner in the cross, when they are both hung in the cross, sinabi ng isang sinners, remember me, Jesus, if you are in paradise. Sinagot siya ng Panginoon. Amen? Hindi niya tiningnan his sin, kung gaano man kalaki, gaano man kalawak ang kanyang kasalanan. If we come to Jesus, He is there. He is faithful to do what He's promised to us. Amen? Hallelujah. Kaya po mga kapatid, sa umaga pong ito, ang ating pong mga buhay minsan cloudy, no? Minsan maulap. Minsan foggy, no? Minsan madilim our life, sometimes covered with the dark clouds. Pag nakita na natin yung dark clouds sa Pilipinas, sasabi na natin maulan, may bagyo, darating ng bagyo, lalo na pag may kasunod na hangin. Amen? Pero mga kapatid, tandaan po natin, ang bagyo ay hindi po nanatili ng isang linggo. Amen? He will never, the typhoons, the earthquake will not stay for 1 week or 10 days or what. Di ba? Sa kabila ng clouds na yan, nandoon yung liwanag na nagmumula sa ating Panginoon Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi niya sa isa pang verse, no? Psalm 62, He alone is my rock and my salvation, my fortress where I will never be shaken. Palaging kasama ni David, palagi siyang nagpapacover sa Panginoon. Palagi niya kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Palagi niyang tinataas ang magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sinabi niya, He alone is my rock and my salvation, my fortress. Sino pong nakaalam dito ng fortress, kung ano to sa Tagalog? Ha? Kuta. When we went to Palawan last 2028, we went to Taytay, Palawan. Sino po mga taga Palawan dito? 2008, sorry. 2008. Sorry, tao lang. Pero darating tayo dyan, 2028. Amen? Nung pumunta kami sa Palawan, mayroon pong isang kuta doon, nung sabi nila, ito po ay panahon pa ng gira ng unang World War. So, pumunta kami doon sa taas, kasama si Mrs. Tiningnan ko yung yung simento o mga bato, sobrang kapal. Siguro, mga ganito yung wall nilang, lapad ng wall, pataas. So, sabi nila na nandun daw po yung mga Hapon. Kahit na daw binubomba yon ng mga kalaban ng Amerikano, hindi daw basta-basta nagigiba. So ito yung pagkakilala ni David. So he said, He alone is my rock and my salvation and my fortress where I will never be shaken. Kapag ang kuta natin ay ang Panginoon Jesucristo, we will not be shaken in times of troubles. Amen? Hallelujah. So ito po mga kapatid ang malinaw po na pangako ng ating Panginoon na ito po ay hanggang ngayon, God is still
kumbaga, wino-work out pa rin niya sa atin yung kanyang pangako. Amen? Pag sinabi mong fortress, ito po ay nagsisimbolize po ng strength or stability. Amen? Na kahit anong pagsubok sa buhay, kapag si Kristo ang ating muog, ang ating fortress, hindi po tayo basta-basta give up sa ating pong mga pananampalataya. Amen? So Christ is our firm foundation. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, "For no one can lay any foundation other than the one we have already have, Jesus Christ." Ito po yung sinabi ni Pablo, no? Na wala nang ibang mahigit pang pundasyon, wala nang ibang mahigit pang pundasyon sa ating buhay, kundi yung meron tayo na tinanggap na natin sa ating buhay. Amen? That we have already in our lives, the Lord Jesus Christ. Amen? So si Kristo ang ating pong matibay na pundasyon. Jesus Christ is our firm foundation. No other foundation will stand after the Lord Jesus Christ. Si Jesus lang ang pwedeng matibay na ating pong pundasyon. Amen? Kaya kapag tayo ay nakabuild sa ang ating faith, nakabuild sa kay Jesus Christ, wala po tayong dapat alalahanin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, the foundation is secure. In 2 Timothy chapter 2 verse 19. Sabi po roon, but God's truth stand firm like a foundation stone with this inscription, "The Lord knows those who are His, and all who belongs to the Lord must turn away from evil." Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang mga desire natin, no? Alam ng Diyos kung sino yung mga nasa Kanya. At alam ng Diyos kung sino yung hindi sa Kanya. Amen? Kaya hindi po natin pwedeng, hindi natin pwedeng dayain ang Diyos sa ating paglilingkod sa Diyos. He knows us. He knows our hearts. Amen? Hallelujah. Hindi po natin siya pwedeng bigyan ng linti para tingnan po yung ating puso. He knows. He saw our hearts. Amen? Hallelujah. Ang salita ng Diyos, the Word of God, will make us stand firm in times of difficulties in life and trouble na ating pong naranasan sa buhay. Amen? Di ko alam ang inyong mga pinagdadaanan sa ngayon. Amen? Ako may pinagdadaanan, tayong lahat. But the Word of God assured us, kung tayo ay nasa Panginoon. Amen? Kung dinadaya tayo ng dyablo, no? What Apostle Paul said in the book of Romans, chapter 10 or chapter 9, he said that if God is with us, who can be against us? Amen? If we build our life in Jesus Christ, walang makakaagaw sa atin. Kahit mga pagsubok, kamatayan, di ba? Sabi ni Jesus, no one is not in my hand. Amen? Mga pagsubok, problema sa buhay, kawalan sa buhay, no. It will not separate us from the love of God. Amen? Dahil tayo kay Jesus Christ. Naka-anchor tayo sa ating Panginoon Kristo. The true anchor of our spiritual life is the Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So, ang tanong, are you building your life on this foundation? Have you trusted Christ as your Savior? Are you building your life on His Word? Ito po yung mga katanungan na pwede natin pagbulay-bulayan. Kung saan na tayo sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Sa ano na yung status ng buhay natin spiritual sa harapan ng Diyos. Amen? Dumating man, kapag si Kristo, nakatanim ang ating buhay sa salita ng Diyos,
ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos. May mga challenge man, may mga storm man na dumating sa atin will challenge us, or the structure of that house in your heart, we will not be collapsed. Amen? Hindi po tayo, kapag dumating sa atin ang mga pagsubok na yan, matibay ang ating structure. Because our solid foundation is no other than the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen? So, the house of a wise man stood firm in this storm. Tatandaan po natin. Kahit anong lakas pa ng mga dilubyo sa buhay, makakatayo po tayo. We can stand firm. Amen? So now, pangalawa po is, na pinag-usapan na sinabi po na ito sa atin kanina, is malinaw po na sinabi ni Jesus, the foolish man built his house on the sand. Amen? So ano po yung mga example po, like for example, yung mga buhangin sa buhay natin, the sun in our life, no? Ano yung mga bagay na yan? Kapag tayo ay nagigipit, tayo ay tumatakbo sa Pilipinas, marami doon. Pag nagigipit daw ang tao, karamihan sa Pilipinas, no? Sana wag naman ganon. Takbo agad sa Bombay, no? Kapag tayo'y nagigipit sa buhay, mga kapatid, we have to come to Jesus Christ. Hindi po sa mga bagay na ito, hindi po sa mga pinagkakautangan natin. Kailangan natin ng pera, we have to ask God, we have to pray to God. Di ba sinabi ko kanina sa chapter 5 ng Matthew, tinuro ni Jesus Christ kung paano manalangin. Di ba? We have to pray. Kailangan we have to come to the Lord Jesus Christ. Lord, I need these things. Pero wag kang hihingi ng isang bagay na hindi mo naman kailangan. Amen? Ang kailangan mo, service mo lang sa trabaho mula dito sa bahay hanggang sa trabaho. Dapat naghumingi ka ng BMW o Mercedes-Benz. Sa tingin mo, bibigyan nga kaya? Amen? Maari, di ba? Pero kapag hindi po kalooban ng Panginoon, hindi po bibigay sa atin. Amen? Pero mga kapatid, ibig ko pong sabihin, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. If we pray na naayon sa kanyang kalooban, ang Panginoon po ay sasagot. Amen? So, sabi po rito, the foolish man built his house on the sand. No? Ano pong klaseng mga tao to? Ito po yung mga tao that he heard the word of God but ignored it. They are always present in the church, they are always present in the Bible study, they are present in everything sa church. Pero the word of God, he hear in the right side and it comes out in the left side. Walang action. Amen? Yun po yung maliwanag po na sinabi ng ating Panginoon Kristo na sila ay nag-build ng kanilang buhay o kanilang bahay sa sand. Ibig pong sabihin, walang katibay-tibay, mga kapatid. Wala pong tibay. Bakit? Kapag hindi natin binigyan ng action the word of God, wala pong tibay sa ating pananampalataya. That is why when we encounter some problems, difficulties in life, bibigay kaagad tayo, iyak kaagad tayo. Amen? Di na tayo nag-church. Amen? Nakarinig ng salita ng Panginoon na sinabi ng pastor na ganito. Pero nandito sa Biblia, sasabihin kaagad natin, pinatamaan ako ni pastor. No. God gave this message to you, kapatid, in order for you to examine yourself kung bakit mo ito narinig, kung bakit sinabi ng Panginoon, sinabi ng salita ng Panginoon. Amen? Kasi may gustong ayusin ang Diyos sa ating buhay. Not necessarily na sisirain yung buhay natin. Gusto ng Diyos na ayusin ang buhay natin. Kaya po, nakarinig ka ng salitang ganon. Amen? Hallelujah. Dito sa sand na ito,
There are many choices, no? For life foundation. Ang iba, they chose to build on wealth. Kapag nawawala na, when their money collapse, when there is a bankruptcy, marami kang pera sa bangko, nag-declare ang bangko ng bankruptcy, nawala yung pera mo, anong mangyayari? Magagalit ka. Amen? Kasi yung choice mo nandun sa mga bagay na yon. Ano pa? Some choose to build on pleasure, no? Mga fame. Yung mga sinasabi sa Pilipinas na kailangan palagi kang may backer na matibay, no? Palagi kang kilala, palagi kang nangingibabaw, palagi kang kumbaga ikaw palagi ang amo, ikaw palagi ang boss. Gusto mo ikaw, lahat ikaw, no? Gusto mo ikaw ang sikat. No? Ano pa? Sa Pilipinas, marami ito. They like the praise of the people. No? Gusto nila na pinupuri sila ng mga tao. Hindi po, mga kapatid. Kapag tayo po, mga believers, tayo po yung mga anak ng Diyos, yun yung buhay natin, yung nakikita sa atin, sigurado pagdating ng panahon na darating ang mga bagyo sa buhay natin, it will easily collapse, mga kapatid. Amen? On what are you building your life this time, mga kapatid? Will your life hold up when the storm comes? The storm collapsed the house of the foolish man. No? Tatandaan po natin. Babayuhin ng bagyo ang buhay natin. Pero kapag tayo ay nakakapit sa bato, kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon Kristo, na siya ang ating solid foundation, hindi po tayo mawawala. Hindi po tayo makukulaps. Hindi po tayo basta-basta mawawala sa church. Amen? Hello? Seryoso kayo masyado. Amen? Ito po yung sinabi ni Jesus Christ. Ito po yung summary ng kanyang mga tinuro. Marami na tayong narinig na salita ng Diyos, pero binabaliwala pa lang po natin. Kaya po, sinabi na ni Kristo rito, na kapag narinig mo ang salitang ito, kailangan put into action. Amen? I-apply na natin sa ating mga sarili. Kasi useless, mga kapatid. Sayang yung pagpapagod natin. Sayang yung pagpupuyat natin sa pag-attend ng kung ano-ano mga gawain sa church. Di ba? Ang iba hindi masaya. Bakit? Hindi tumatalab yung salita ng Diyos sa puso. Amen? Marami akong narinig na nagmi-ministry sa church, pero nandun pa rin yung murmur. Nandun pa rin yung bulong-bulong na ako na lang palagi. Mga kapatid, kapag nag-commit ka sa Panginoon, you have to commit to the Lord. Huwag kang magmumurmur. If you decide na may katulong ka, you have to pray to the Lord, God, give me some brothers or people na makatulong sa akin. But huwag natin sisisihin ng Panginoon. Huwag natin sisihin natin na ating sarili na tayo na lang palagi. Amen? It's your choice na maglingkod ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, ilang minuto pa, Pastor? Ilang minuto pa? 30 minutes pa, Pastor Oliver? 1 hour pa. Parang 20 minutes pa lang ako eh. Tama ba? Parang ang bagal ah. Okay. So, nakita na natin yung dalawang tao, no? Ang una, yung nagtanim sa bato. Ang pangalawa, sa buhangin. Tatandaan po natin that these two men experience the same scenario. Amen? So, tatandaan po natin na sa buhay na natin, even the Christian, even the unbelievers, no?
Even those people who build their house in the rock and build in the sand, they are, nakatanggap sila ng the same strong typhons. Parehas ang lakas. No? Hello? Amen? Parehas ang lakas. The devastating storms in this parable were the same. No? Ang sinabi doon na sa 26, saan na ba yun? Sa 27, sabi niya, the rain came down, the stream rose, and the wind blew and beat against that house, and it fills with a great crash. So, tatandaan po natin na parehas, parehas, sabi ni Kristo, parehas na dinaanan, dumating ang ulan, bumagsak ang ulan, yung streams, ano ba yung streams sa Tagalog? Yung batis or your tubig, palagay natin, no? Sa Manila, bumaba, di ba? Talagang pumunta yung yung baha na malalim, and the wind blew and beat against that house. So, the man built their house in the rock and the man built their house in the sand. Pareha sila nakatanggap ng malakas na hangin, pareha sila binaha, pareha sila naka-experience the heavy rains, pareha sila naglangoy sa kalsada, pareha sila nakatanggap ng hangin na malakas nung bagyo na yan. Ngayon, anong pagkakaiba? Ano ang sa tingin natin, no? Anong pagkakaiba nila? Sinabi ni Jesus kanina, the wise one built the house in the rock, at yung isa ay sa sand. So anong pagkakaiba nila ngayon? Pareha sila hinampas ng malakas na hangin. Lahat tayo mga kapatid, lahat tayo ay sabay-sabay minsan na hinampas ng malakas na hangin, malakas na bagyo spiritually. Pero ang pagkakaiba nila mga kapatid is that there are different foundations. Amen? Kapag tayo ay nagkaiba-iba ang pundasyon natin sa paglilingkod sa Diyos, sa pagtanggap ng salita ng Diyos, I assure you mga kapatid na hindi tayo maka-stand kapag tayo ay ang pundasyon natin ay mahina, ay sa sand natin ilagay. Amen? Pero this man who built the house in the rock, he stand. Why? Because matibay yung kanyang pundasyon. Amen? Yan yung sinasabi natin kanina, that ang ating pananampalataya, ang ating pundasyon sa ating pananampalataya kapag mahina, kapag nailagay natin sa mga bagay na mga temporary, sigurado tayo babagsak. Amen? The house built on the rock is stood firm. The house built on the sand collapsed. Ganun lang po kasimple yung mga kapatid. No? Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, tapos na po tayo. Amen? But before I came down sa upuan ko, ito po yung mga katanungan, ito po yung iiwanan natin ko sa inyo, that you have to examine the foundation of your life. Amen? The Word of God this time, very, very clear and very short, but the message is tagos sa ating mga puso, mga kapatid. Amen? Hindi nyo ito makakalimutan, sabihin ko po sa inyo. Hindi nyo ito makakalimutan na salita ng Panginoon. Amen? Hindi nyo ito makakalimutan kung kailan, anong oras ko sinabi sa inyo. Times will come na maalala nyo yung Panginoon, maalala nyo itong salitang ito. Sapagkat itong salita na to, si Jesus Christ mismo nagsabi sa kanyang mga disipulo at sa maraming mga tao. No? Na naranasan natin ang kasaganaan. Naranasan natin ang lahat ng mga bagay. Pero pagdating sa Word of God,
hindi natin nararanasan kung papaano ba kumilos ang pangako ng Diyos sa ating mga puso. This time, pagbulay-bulayan po natin mga kapatid, na wag po tayo magaya ng isang tao, the foolish man who built his house in the sand. Kailangan po sa umaga pong ito, na i-examine po natin kung ano ang naging pundasyon natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Kung ang pundasyon, if our foundation of our faith sa Panginoon is takot, pride, ano pa? Unrighteousness, I'm sure we will collapse, mga kapatid. Amen? Gusto ng Diyos na ang buhay po natin ay maayos sa Kanyang harapan, mga kapatid. Sabi ko nga nung inano ko to, habang 1 week ako nagbubulay-bulay, sobrang busy sa trabaho, sabi ko, Lord, ano ba ang gusto mong iparating ko sa mga anak mo, sa church? Only these two things that very simple and very powerful, mga kapatid. Maaaring pagsalita ko hindi powerful, pero ang salita mismo is active. 'Di ba? The Word of God is active. The Word of God is like a hammer. Ito po ay tumatagos even sa kabuturan ng ating mga buto. Sa ating espiritu, tumatagos ito. Amen? Kaya sinabi ng salita ng Panginoon sa magitan ni Pablo, let the Word of God dwell in your heart richly. Amen? Kapag hindi na natili ang salita ng Diyos sa ating mga puso, hindi tayo lalago sa ating paglilingkod sa Diyos. Kapag hindi natin binibigyan ng pansin ang pangako ng Diyos, hindi niyan ibibigay ng Diyos sa atin. Kailangan hingiin natin sa Panginoon. Amen? Kailangan panampalatayahan natin. We have to trust sa ating Panginoon. No? Ang pinaka bottom line sa mensahe ng Diyos ay kung papaano tayo magtiwala sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang mga salita. Amen? Minsan pinapabayaan na natin ang salita ng Diyos. Tandaan po natin na itong salita na to is the Word of God and this is God. Amen? Paano natin sabihin? Paano ko kaya ipaliwanag na ito'y salita ng Panginoon? Maliwanag po na si John, sinulat po sa John chapter 1 verse 1. Di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? Mahalaga po mga kapatid na ma-examine po natin ang ating pundasyon. Kasi po, if our foundation is built sa kay Jesus Christ, makakatayo tayo, makapagpapatuloy tayo. Natandaan po natin na we are on the way pa lang tayo sa ating pong target na makapunta sa langit. Maaring hindi pa tayo sa kalagitnaan, maaring nasa kalagitnaan na tayo. Pag dumating yung punto na tayo po ay makaranas ng mga paghihirap sa buhay, we will give up. Amen? Pero kapag nakatanim tayo, ang salita ng Diyos sa ating mga puso, ito po yung naging pundasyon natin, hindi po dapat tayo mabahala. Amen? Makapagpapatuloy tayo. Sabi ni Kristo na ang sino mang magpapatuloy, siya lang maliligtas. Amen? Kaya po kahit anong mga pagsubok along the way sa ating po paglilingkod sa Diyos, pagpapatuloy po tayo na magtiwala sa ating Panginoon. We have to hear the word and do it, mga kapatid. Amen? So, tandaan po natin na ang storm, sabi niya doon, sabi nga, storms come to all of us. Amen? Wala pong pinipili ang bagyo. Amen? Sa buhay po natin, wala pong pinipili ang pagsubok. Amen? Hinahayaan ng ating Panginoon na tayo ay subukin para makita ng Diyos kung hanggang kailan tayo magtitiwala sa Kanya. Amen?
Tatandaan natin na sinabi din ng ating Panginoon na walang mga pagsubok, there's no temptation beyond what we bear. Amen? Walang mga pagsubok na hindi natin kayang malagpasan. Amen? He make a way. Kaya nga sabi ni Don Moen, God will make a way when there seems to be no way. Amen? Sa tingin natin na corner na tayo, hindi pa tayo corner, mga kapatid. Amen? Minsan, ang iba sinasabi na, wala na akong matakbuhan. No, still we have Jesus Christ. Sino nagbasa ng footprint in the sand? Diba? Akala natin corner na tayo, pero nandun pa rin ang Panginoon. Bubuhatin ka pa rin ng Panginoon, kapatid. Amen? Kung ikaw man mga nakikinig ngayon, nanonood, na may problema na pinagdadaanan sa buhay mo ngayon, sa buhay ng family mo, continue to trust the Lord Jesus Christ. Continue to build your house, your trust, your faith sa ating Panginoon Kristo. God will give you rest. Amen? Mga nabigatan ngayon sa ating mga buhay, yung nabibigatan ng luba, sinabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin. Amen? Ito yung assurance na binigay ng Lord sa atin. Amen? Storm comes to all of us, let's build our lives in Christ and His Word. Amen? Mga kapatid, tatandaan po natin na sa paglabas natin ito ngayon, marami tayong pagsubok sa buhay. But, balikan natin ang Panginoon. Amen? Sa Kanya po tayo lumapit. Mga kapatid, tapos na po tayo. I hope and pray na sa panahong ito ay sa oras na ito nakakuha po tayo ng mensahe na nagmumula sa Panginoon. Amen? Nais ko pong yan ang lahat na tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Panalangin po kayo. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay. Dakilang Diyos, Ama, hallelujah, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lord, nakikita mo po, Panginoon, ang aming mga buhay sa oras na ito, Panginoon. Lord, hindi ko alam, Panginoon, kung sino mo yung mga pinagdadaanan sa oras na ito. Ito man, Lord, ay may karamdaman na pinagdadaanan ng pamilya. Ito man ay may mga pangangailangan financial. Ito man ay pangangailangan ng kaligtasan ng kanyang mga kapamilya, sa kanyang mga kaibigan, kapatid, magulang. Di ko alam, Panginoon. Lord, but this time, Panginoon, Lord, I pray, Panginoon, na yung mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan, alam mo, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa oras na ito. Dalangin ko, Ama, na sila po ay patuloy na magtiwala lamang sa iyo, O Diyos. Patuloy na ibigay ang lahat ng mga concerns nila, Panginoon, sa iyo sa oras na ito. Sinabi mo, Lord, na ikaw ay handa, Panginoon. Ang desire, Panginoon, ng iyong mga anak, O Diyos, na magkaroon po ng katugunan ang kanila pong mga panalangin. Magkaroon po ng solusyon ang mga malalalim na problema, mabibigat na problema. Lord, hindi po sa mga bagay na temporary, Panginoon, ang solution, kundi ikaw ang aming solution, Panginoon. Sapagkat ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa may mga karamdaman. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang Diyos na Lord, nagbibigay, Panginoon, O God, ng kapahingahan, O God. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat, Panginoon, na nangailangan ng kaligtasan. Kaya sa oras na ito, Ama, siyasatin mo, Lord, ang aming mga puso, Panginoon. Lord, kung mayroon man dito, Panginoon, o sa mga nanonood, O Diyos, na nahirapan, Panginoon, paano po ibaba ang sarili, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na tinuro mo, O God, kung paano po magpakumbaba. At ikaw mismo, Panginoon, ang nagpakita, Panginoon, ng pagpapakumbaba, O Diyos. Bagamat ikaw ay Diyos, bagamat ikaw ay may-ari ng lahat ng bagay, ikaw ay pumarito, nagpakumbaba, para tubusin kami sa aming mga kasalanan, upang ipakita na kahit ikaw ay Diyos, Lord, ikaw pa rin ang
higit na nagmamahal sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagsabi na anuman ang iyong hihingiin sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, iyo pong ibibigay. Lord, maraming salamat, Panginoon. Bagamat, Lord, minsan ang buhay namin, Panginoon, kagaya ni Lazarus, Father God, na minsan, patay ang aming pananampalataya. Ngunit kapag kami ay lumapit sa iyo, O Diyos, ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Lord, maraming salamat, Panginoon, kung kami man po ay may mga pagkukulang sa oras na ito. Isa man sa amin dito ngayon, Lord, ang may mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Lord, forgive us, O God. Forgive them, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Lord, na ang buhay namin sa umaga pong ito, Panginoon, Lord, ay hindi na po kagaya ng dati, O Diyos. Our lives will never be the same again, Panginoon. Sapagkat nakilala ka namin, narinig namin ang iyong pangako, narinig namin, O Diyos, ang iyong mga salita, Panginoon, na kami ay patuloy na magtitiwala sa iyo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, nakikilalanin ka na ikaw ang aming fortress, O God. Ikaw ang aming solid rock. Ikaw ang aming solid foundation, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga oras na ito, Panginoon. Hipuin mo, O Diyos, ang puso ng iyong mga anak sa umaga pong ito, O God. Palitan mo ito, Panginoon, anumang mga kanila pong mga kalungkutan, O Diyos. Sinabi mo, Lord, na ikaw ang Prince of Peace. Lord, palitan mo ito, O God, ng joy, Panginoon, the love, Father God. Lord, kung kami man, Panginoon, ay nahihirapan, Panginoon, pagdating sa bunga ng Espiritu Santo, O Diyos, dalangin ko, Ama, Lord, na turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami magmahal. Lord, umibig, Panginoon, O God. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano magsaya, Panginoon, sa panahon na kami nahihirapan, O Diyos. Tulungan mo kami na maging generous, Panginoon, maging gentle, Panginoon, maging self-control, Father God. Sapagkat ito po, Lord, ang iyong pong gusto sa amin, Panginoon. Para kami, Panginoon, ay makapagpatuloy sa aming paglilingkod. Para kami, Panginoon, ay makapagpatuloy na makafocus sa iyo, Panginoon. Help us, Panginoon, to focus only unto Jesus, the author and finisher of our faith, Panginoon. Hindi po sa mga malalakas na bagyo sa aming buhay, hindi po sa malalaking problema sa aming mga buhay, kundi makita namin, O Diyos, na mas malaki ka, Panginoon. Malaki ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Buhay, O Lord, hallelujah. Sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo ay na sobrang lawak ng pag-ibig, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Ama, Lord, maraming salamat, Panginoon. Lord, as we go out this place, Lord, patuloy namin maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong pangako. Maraming salamat, Ama, sa oras na ito. Maraming salamat, Banal na Espiritu Santo, Diyos. Lord, continue to bless your people, Panginoon. Continue to bless QEC, Panginoon. Lord, ang mga kapatiran namin, O God, dito sa Alcor, sa Abu Amor, Panginoon, sa Laguna, O Diyos, sa Cavite, sa Davao, Father God. Lord, continue to give us, Panginoon, Lord, the godly desire, Father God. Panginoon, na patuloy kami, Panginoon, maglilingkod, patuloy kami magtitiwala, patuloy namin, Lord, ihayag ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa mga tao, Panginoon, na kailangan ng kaligtasan, O Diyos. Pagpalain mo ang aming mga kapatiran na nasa ibang bansa, Panginoon. Lord, patuloy mo silang i-guide, Panginoon. Lord, na sila din po ay magpatuloy, Panginoon. Hindi po sila, Panginoon, mag-build ng kanilang mga spiritual houses, Father God, sa mga kanilang nakikita sa iba't ibang mga bansa, Panginoon. Kundi mag-build sila, Panginoon, sa iyo mismo, O Diyos, the author and finisher of our faith, O God. Maraming salamat, Ama, sa oras na ito, Lord. Patuloy namin, Lord, ibinabalik sa iyo ang lahat na kapurihan, lahat ng pasasalamat, at pinakamataas na papuri, Panginoon, ikaw lamang ang narapat na tumanggap sa umaga pong ito.
Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Ang lahat po may sabi ng Amen. At palakpakan po natin ang malakas ang Diyos. Hallelujah. Amen po. Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Praise the Lord. Praise God.